I believe na ang salita ng Panginoon sa atin ngayon is something that would really define who we are as a church. And I just want to take this opportunity to encourage you and challenge you to listen, because I believe hindi pa tapos ang Panginoon sa atin. May gagawin ang Panginoon na kakaiba sa ating harapan. Naniniwala ho ba kayo dito, mga kapatid? I believe, mga kapatid, that we are going somewhere. And we are growing somewhere. And we acknowledge the Holy Spirit to be in our midst. Kung kayo po ay may Bible, buksan po ninyo sa Matthew chapter 25, verse 14. Ang ating po pag-uusapan ngayon is a very familiar passage in the scripture. By the way, kung kayo po ay first time ako maririnig, ako po yung type ng preacher na interactive. So, pag may nasabi po ako na tingin nyo para sa inyo, sabihin nyo, Amen, Pastor, para sa akin yan. Pag may nasabi naman po kung para sa katabi nyo, sabihin nyo, Amen, Pastor, para sa katabi ko yan. Either way, mga kapatid, mag-response lang po kayo kasi marami pong mga Christians pero tulog. Parang yung katabi mo ngayon. Matthew chapter 25 verse 14. Ang sabi ho rito, again, it will be like a man going on a journey, who called his servants and entrusted his wealth to them. To one he gave 5 bags of gold, to another 2 bags, master's happiness. The one with 2 bags of gold also came and said, Master, you entrusted me with 2 bags of gold, and see, I have gained 2 more. Verse 23, his master replied, Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Verse 24, then the man who had received 1 bag of gold came, and he said, Master, I knew you were a hard man, harvesting crops where you have not sown, and gathering where you have not scattered seed. So I was afraid, and went out and hid your gold on the ground. See, here is what belongs to you. Verse 26, his master replied, You wicked and lazy servant. So you knew that I harvest where I have not sown, and gather where I have not scattered seed. Well then, you should have put my money on deposit with the banker, so that when I return, sabi mo sa katabi mo, Jesus will return, God will return. When I return, I would have received it back with interest. Verse 28. So take the bag of gold from him and give it to the one who has 10 bags. Yung kaisa-isang meron siya, dahil binaon niya, ibinigay pa dun sa merong ng 10 at this point. Kasi if you don't use it, you will lose it. For whoever has much will be given more, and they will have abundance. But whoever does not have, even what they have will be taken from them. And throw the worthless servant outside in the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. Pwede niyo po bang tignan ng inyong katabi, mga kapatid? Sabihin mo sa kanya, makinig ka mabuti, para sa iyo ang message na ito. Sabihin niyo sa inyong katabi, ang title ng message natin, it's more than elevation. It's more than elevation. Sabihin niyo nga po yan with conviction. Sabihin mo sa kanya, it's more.
is more than elevation. Ako naniniwala mga kapatid na ang Diyos na lumikha sa bawat isa sa atin, God knows your capacity. Alam ng Diyos ang kapasidad ng bawat isa sa atin. So when God says you can do it, it can be done. So when God says you can handle it, you can handle it. And when God says you are enough, you are enough. Pag sinabi ng Panginoon that you can do all things through Christ who strengthens Him, I believe na dahil sinabi ng Panginoon, it can be done. At kahit pa ho, gaano kabait ang Diyos sa buhay mo, kahit gaano ka ba kayaman, kahit gaano kataas ang naabot mo sa iyong pinag-aralan, I believe with all my heart, there is always something God has prepared for you. There's still another level. Kahit na ano na ang posisyon at katayuan mo sa buhay, there's still another level. Kahit mayaman ka na sa paningin mo, there's still another level. Kahit na anong naabot na natin sa buhay, there's still another level. God is faithful, yes, but there's still another level. Meron pang isang level sa iyong studies. Meron pang another level para sa iyong career. Meron pang another level para sa iyong family. Meron pang another level para sa bawat area ng ating buhay, because 2020 is going to be a year of upgrades. And I believe with all my heart, mga kapatid, na ang salitang new levels ay ang marching orders ng Panginoon sa atin sa taong 2020. That God will take us to places that we've never been before. Because God wanted you and I to experience God's best. God wants you and I to experience God's best. God wants to challenge and inviting you, mga kapatid. Please refuse to settle for less. Because God has another level in your life. Please refuse, mga kapatid, to settle for mediocrity, because God has another level in our life. 2020 is not going to be an extension of 2019, because 2020 is going to be a year of upgrades, a year of new levels in Jesus' name. Ngitingan nyo nga po ang katabi mo. Sabihin mo sa katabi mo, I am upgrading. I am expanding. I believe, mga kapatid, that we are upgrading. We are expanding. We are moving forward. Tahimik yung katabi mo, pero para sa kanya to, we are making a difference. There's still another level in our life. I am going to do what God says I will do. And I will walk in a manner worthy of the calling to which I have been called. I believe it's time to change. It's time to change. It's time to speed up. Sabi mo sa katabi mo, bilis-bilisan na natin. Okay lang ba sa inyo, magubad na ako ng jacket? Mainit talaga rito eh. Okay lang ba, mga kapatid? Hallelujah. Dito lang kayo makakita ng pastor na nag-uubad sa stage. Praise the Lord. God is good. Amen? Sabi mo sa katabi mo, I am moving forward. Ako naniniwala yung mga Israelites, nung tinitingnan siguro nila yung Jericho Wall na sobrang taas, yung Jericho Wall na ang sabi nila ay hindi kayang pabagsakin ng kahit sino man, siguro nang hina ang kanilang loob, natakot siguro sila, mga kapatid. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanila, bago pa man sila lumaban, sabi ng Lord sa kanila, I have delivered Jericho into your hands. Bago pa man simulan ang laban, dineliver na ng Panginoon, prepare na ng ating Panginoon, mga kapatid. Ang problema ng maraming Christians, gusto natin ng breakthrough, ayaw natin ng laban. We want breakthroughs, but we don't want to fight. We want anointing from God, but we don't want to pay the price of the anointing. Next level blessing requires next level habits. Alam niyo, mga kapatid, sometimes yung mga now level habits, hindi mo pwedeng dalhin sa next level blessing. Think about that. May mga now level habits tayo, mga kapatid, na hindi natin pwedeng dalhin sa next level blessing. Ang mga Israelites, mga kapatid, nung sila ay pumasok sa promised land, are you hearing me? Are you following me? Kalabitin mo yung katabi mo, sabi mo, hindi pa ngayon ang pagtulog, mamaya pa. Yung mga Israelites, pagdating nila, mga kapatid, sa promised land, ang sabi ng scripture, mga kapatid, yung mana, yung tinapa, yung gardenia from heaven, hallelujah, ubi flavor, yung gardenia from heaven na nagpakain sa kanila for 40 years. Pagtungtong nila ng promised land, sabi ng scripture, Joshua 5, yung mana stopped
huminto yung supply nung tinapay nung nasa promised land na sila. In other words, ang sinasabi ng Panginoon, since nasa promised land na kayo, hindi na tinapay na pang disyerto ang kakainin nyo. Hindi na kayo titira muli sa tent, kasi titira na kayo sa permanent homes. God is bringing you into a new level, mga kapatid. There's always another level for you. But, here you go, but you have to fight for it. You have to fight for it. Yes, there's still another level, but we have to fight for it. Gia Monumento, may bagong level na gustong i-offer ang Panginoon sa atin, but we have to fight for it. We have the rightful place. We are the sons of God. Fight for it. Which leads me, mga kapatid, sa passage na binasa natin sa Matthew chapter 25, kasi ang Matthew 25, mga kapatid, is a series of parables, at pangatlo sa mga parable na yun yung mas kilala nating parable of the talents. Kung saan ang sabi ng scripture, yung master nung siya ay umalis, iniwan niya yung kanyang ari-arian sa 3 niyang servants. Yung isa pinagkatiwalaan niya ng 5 sako ng silver, yung isa binigyan niya ng 2 sako ng silver, at yung isa ay binigyan niya ng 1 sako ng silver based on their capability. And if you've been listening to me, mga kapatid, sa pag ako'y nagpipreach, not long time ago, I preached on this subject, Faithful Stewards, na mapapanood nyo sa YouTube tsaka sa Spotify. At itong message na ito is actually a sequel of that. Ito yung parang in essence a part 2. Kasi it's also about the parable of the talents. Pero ang sabi ng verse 14, let's go back to that again. Ang sabi ng verse 14, it will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted his wealth. Sabihin nyo nga po yung salitang entrusted. Sabihin nyo po yung salitang entrusted. Ano sa Tagalog ng entrusted? Pinagkatiwala. At alam nyo po ba ibig sabihin pag pinagkatiwala? Ibig sabihin, hindi sa'yo yun. Kaya siya pinagkatiwala. Sino ang source ng money? Sino ang source ng wealth? Yung master. Hindi yung friend, hindi yung kapitbahay, hindi yung tito, yung master. Which I believe, mga kapatid, anumang opportunity na meron ka, galing yan sa Diyos. Anumang hininga na meron tayo, galing yan sa Panginoon. Yung oras natin ngayon, galing yan sa Panginoon. Yung ating pagkain sa ating hapag, pinagkatiwala ng Panginoon. Yung pamilya natin, galing lahat sa ating Panginoon. Every opportunity comes from the Lord. Yung hinihinga mo, mga kapatid, na oxygen, tignan nyo nga yung katabi nyo kung humihinga pa. The breath that we breathe, the food on our tables, the time that we spent, yung trabahong papasukan mo bukas, lahat yan ay galing sa Panginoon. Yung simbahang ito ay galing sa ating Panginoon. Every good thing comes from and belongs to God. It all belongs to God. Pero yung verse 15, yung pinakagusto ko kasi sabi ng verse 15, binigyan niya yung binigyan niya isa ng 5 bags of gold, hindi pala silver, gold pala to. Yung 2 bags, yung isa 5 bag, yung isa 2 bag, at yung isa, ilan? Isa. So parang may contest ba? Parang beauty contest. Contestant number 1, meron kang 5 bag ng gold. Contestant number 2, meron kang 2 bag ng gold. And contestant number 3, meron kang 1 bag ng gold. Are you following me, mga kapatid? And then look at this last part. And then, sa last part, and then the master, he went on his journey. So, according to their ability, binigyan yung isa ng 5, yung isa binigyan ng 2, yung isa binigyan ng 1. Quiz nga lang tayo para malaman ko kung nakikinig kayo. Yung contestant number 1, ilan po yung meron sa kanya? Very good. Yung contestant number 2, 2. Yung contestant number 1, 1. Eh, imagine niyo kung kayo yung contestant number 3. Parang yung katabi mo sa kanan, 5 yung kanya, yung katabi mo sa kaliwa, 2 yung kanya, pero ikaw, 1 lang yung sa'yo. Pwede natin sabihin, Lord, bakit 1 lang yung sa akin? Mas madalas nga ako magsimba dito sa katabi ko. Mas malaki nga ang tithes ko kaysa sa katabi kong to. Bakit yung akin 1 lang at yung kayo yung 5? Mga kapatid, bigyan ko lang kayo ng perspective, ha? Bago nyo ireklamo yung meron kayo, ipagpasalamat nyo na lang muna kahit 1. Kasi ang deserve mo talaga 0. Pero ibinigay ng Lord nga, 1 pa eh. Hindi ba blessing yun mula sa ating Panginoon? It's a blessing from God. And then sabi ng verse 16,
the man who had received 5 bags of gold, he went at once. Ibig sabihin, immediately, he put his money to work. He put his money to work. He put his money, pag alis nung master, nagtrabaho yung servant. He went to work. Siguro narinig nyo na sa mga pastor nyo yun. You should work. Narinig nyo na rin sa akin yun. We should work it out. Pero listen. Ang sabi, the master left and he went to work. Wala ko kausap. Try ko nga dito, baka mas matatalino yun nandito. The master left, umalis yung master, and they went to work. Nag-amen lang pero hindi talaga nila nag-action. Try natin dito. Yung master umalis, and they went to work. Nagtrabaho sila. Do you get that? Papanggap lang sila. The master left, and they went to work. Naku, bihira ka na makakakita ngayon yan. Na habang wala yung boss, nagtatrabaho. That's interesting. Kasi tayo, nagtatrabaho lang pagkaharap natin si boss. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yata topic ngayon Yeah, it's okay, it's right. We should work it out. Kung ano man ang pinagkatiwala ng Panginoon, dapat i-multiply. Agree ba kayo mga kapatid? Pero ang tanong ko, kaya mo bang i-multiply kahit wala ang boss mo? Kaya mo bang i-multiply kahit walang nakakakita sa iyo? Kaya mo bang i-multiply kahit na konti lang ang kaharap mong tao? Kaya mo bang i-multiply mga kapatid kahit walang nakakapansin ng effort mo? Kaya mo bang i-multiply kahit walang nagte-thank you sa iyo? Kasi ang tunay na faithful steward, kaya niya maging faithful kahit walang nakatingin sa kanya. Hindi niya kailangan ng affirmation ng ibang tao. Hindi niya kailangan ng validation ng ibang tao. Kahit walang nakatingin, kahit maliit ang crowd, kahit ang visibility ay mababa, kahit ang boss nakabakasyon. Can you still give your best? Oh. Because increase happens when you are faithful with what God has entrusted to you. Increase happens when you are faithful with what God has entrusted to you. Yung nag-o-overtime ka kahit wala na yung boss mo. Increase happens, hallelujah, when you learn to be faithful with what God has entrusted to you. Kahit ba wala yung leader mo, can you work it out? Kahit ba wala yung pastor mo, can you give your best? Kahit ba walang nakatingin sa'yo, can you give your best? Kasi si David, mga kapatid, bago niya labanan si Goliath, nasan si David? Faithful siya na nag-aalaga ng tupa ng kanyang tatay. Si Elisha, kilala ninyo? Bago niya na-receive yung double portion of anointing, nasan si Elisha? Nagsasaka ng field ng kanyang tatay. Faithful lang sila sa maliit na bagay habang walang nakakakita. Pero nakita ng Panginoon ang kanilang faithfulness. Kaya ang new level, ang increase dumating. Because they have been faithful with what God has entrusted to them. Hallelujah. Kapatid, huwag ka lang maging faithful para i-glorify ang boss mo. Maging faithful ka kasi gusto mong i-glorify ang Panginoon. May boss man na nakatingin, may leaders man na nakatingin. Yung katabi mo man tinitignan ka kung tulog ka ngayon o hindi. Be faithful. Be faithful. Be steadfast, sabi ng Scripture. And abounding with good works. Why? Because your labor is not in vain. Ang iyong pagpapagal ay hindi nasasayang kahit hindi na-appreciate ng iba. Hindi porke hindi ito naranasan ng mga naunang leader sa atin, ay hindi na sila faithful. Nag-aani lang ho tayo mga kapatid ng faithfulness nila in the past. For 27 years, naging tapat sila. At salamat sa katapatan nila kasi nandito tayong lahat. Kasi tapat sila sa ating Panginoon. Pero alam niyo kung sino yung gustong-gusto ko sa tatlo? Yung may isang talent. Kasi nung humarap na siya sa master, pagbalik ng master, nung humarap na siya sa master, sabi niya, boss, I have a problem. Kasi yung dalawa,
ininvest nila yung kanila, pero yung akin, hindi ko na-invest. Naghukay ako ng lupa, binaong ko na lang doon yung akin. Kasi sabi niya, takot ako eh. Takot ako. Because I knew you were a harsh master. You are harvesting crops that you did not cultivate. So I hid it because I was afraid. So, can you agree with me? Zoom. Can you agree with me? Agree ba kayo mga kapatid? Hallelujah. Agree. Hallelujah. Agree ba? Hallelujah. Agree ba kayo mga kapatid na yung contestant number 3, gusto niya naman talagang magtrabaho. May desire naman talaga siya. Yun nga lang, natakot siya. Gusto niya mag-invest, kaso natakot siya. Gusto niyang i-exercise yung binigay sa kanya, pero natakot siya. Gusto niyang i-develop, pero natakot siya. Parang katabi mo, gustong mag-start ng business, pero natakot siya. Gusto niya sanang mag-serve, pero natakot siya. Gusto niya sanang makagraduate sa pag-aaral, pero natakot siya. Gusto niya sana ng new level, pero natakot siya. May desire, pero walang commitment. Gusto lang mag-invest. Pero dahil sa takot mga kapatid, masyado malaki ang renta ng church na yan, wag na muna tayong pumunta. Masyadong mataas yung goal na yan, wag na lang muna. Masyadong mahal yung renta dyan sa business na yan, wag na lang muna natin ituloy. Masyadong maraming challenges, wag na lang muna because natatakot ako eh. Sa totoo lang mga kapatid, ayaw lang mag-amen ng katabi mo kasi siya to eh. Ayaw niya mag-amen kasi siya to. Tingnan mo yung tingin niya, diretsyong-diretsyon. Hindi nga tumitingin sa iyo eh. Kasi siya to eh. Masyado malaki puhunan dyan, natatakot ako. Masyadong mataas ang tuition fee dyan, natatakot ako mag-enroll dyan. Masyado siyang maganda para sa akin. Takot ako, baka busted din na ako eh. We're always afraid. What if bumagsak? What if it doesn't work out? What if hindi nila ma-appreciate? Listen to me mga kapatid. Kung hindi nyo naintindihan yung mga pinagsasabi ko kanina, intindihin nyo to. Satan will put fear in your hearts to paralyze you. Your fear is paralyzing you. Satan will put fear in your heart to paralyze you in going to the next level of your life. Yung dalawa, yung contestant number 1 and 2, bakit sila sinabihan na faithful steward? Bakit sinabi ng master sa kanilang, well done, my good and faithful servant? Dahil ba nagtrabaho sila? I don't think so. I don't think so. Kaya sila sinabihan ng faithful steward, dahil ba may desire sila? Of course not. Kaya sila nasabihang faithful, watch this. Kaya sila sinabihang faithful, kasi napalago nila. Ulitin ko, napalago nila yung pinagkatiwa. Kaya sila faithful, kasi napalago nila. Yung 5 naging 10, yung 2 naging 4. Kailangan ko po bang i-explain? Napalago nila. Kaya sila tinawag na faithful. Napalago nila. Anong tawag sa contestant number 3? Wicked and lazy. Kasi pag mini-maintain mo lang, wicked and lazy yun. We are called by God to the next level. Palaguin natin mga kapatid. Kasi kapag laging takot ang pinapairal natin, mga kapatid, pag hindi tayo marunong mag-steward ng pinagkatiwa, failure to steward what God has entrusted in your life will delay your blessing. It will. It will. It will delay your blessing. That's why I want to challenge you. Be a faithful steward, mga kapatid. Labanan mo yung takot mo. Mag-start ka ng business. Labanan mo yung takot mo. Mag-demand ka ng sweldo. Huwag puro desire. Lagyan mo ng commitment. Huwag puro gusto lang. Ligawan mo. Agree ba kayo mga kapatid na ang desire tsaka commitment hindi pareho? Come on. Gia Monumento, I'm talking to you. Ang desire and commitment hindi pareho, right? Yung mag-desire kang magpakasal, iba sa maging committed kang kasal. Magkaiba yun. Mag-desire ka, gusto ko nang magpakasal ngayon. Desire yun. Pero kaya mo bang maging committed? At hindi lang puro desire? Listen to me.
Kasi alam nyo mga kapatid, kapag committed ka, kaya mong talunin yung takot sa puso mo. Oo. Bakit? Listen to me, your decision is stronger than your emotion. Your decision is stronger than your fear. You can choose not to be afraid. You can choose not to be ashamed. Pwede mong piliing magpatuloy at huwag mag-settle for less. You know your worth. You know that God designed you for more. Don't settle for less because God knows what's best for you. Hallelujah. Huwag puro desire, lagyan nyo ng commitment. Hallelujah. Nagdi-desire ba kayo mga kapatid na sa susunod na mag-a-anniversary tayo dito, puno na natin to? Ulitin ko uli iniisip nyo, dinloko kayo Kayo ba naniniwala mga kapatid na sa susunod na mag-a-anniversary tayo, nandun na yung stage sa dulo? Grabe united na united Madali kasing mag-desire Pero kaya mo bang maging committed? Kaya ba natin maging committed mga kapatid? Madaling mag-desire na magpakasal. Madaling mag-desire na maging successful. Madaling mag-desire na mag-next level. But are you committed to it? It's two different things. Yung nung mag-desire ka magpakasal, walang problema dyan. Lahat naman may desire magpakasal. Pero committed ka pa rin ba sa asawa mo kahit humihilik na siya? Tingnan nyo, hindi makatawa yung katabi niya kasi asawa niya yung katabi niya Committed ka pa rin ba sa asawa mo, kapatid? Kahit na yung toilet, hindi niya binubuhusan? Madaling mag-desire magpakasal, pero mahirap maging committed dito. That's why I want to challenge you mga kapatid. Huwag nyo nang ipagpabukas. Ngayon na. Yung new levels, hindi yan para sa next year, February. Hindi. Ngayon na yan. Pag uwi nyo pa lang, pag nakita ka pa lang na iba, grabe, iba level to New levels kasi kagad Naalala nyo yung mga Israelites nung nakaranas sila ng mga salot? 10 plagues yun 10 salot. Yung may salot ng pigsa, may salot ng darkness. Alam niyo yung pinakagusto kong plague doon, yung sa frog, yung palaka. Yung nagkaroon ng maraming palaka sa buong Egypt. Kung alam niyo yung story na yun sa Exodus, nakakatawa kasi nung naiinis na yung paraon sa mga palaka, kinausap niya si Moses, sabi niya, pakiusapan mo naman yung Diyos mo, tanggalin na yung mga palaka. Ang sabi ni Moses sa kanya, sige, gusto niyo tanggalin yung mga palaka? Sige, mag-desire tayo kay Lord. Kailan niyo gusto? Ang sabi ng paraon, sige, patanggal mo bukas. Ulitin ko lang, hindi nag-guess yung katabi mo. Puno ng palaka, tapos ang sabi ng paraon, pakiusapan mo naman yung Diyos mo, tanggalin na yung palaka. Ang sabi ni Moses, sige, kailan nyo gustong patanggal yung palaka? Bukas, patanggal mo. Ibig sabihin, willing ka pang matulog kasama yung palaka ngayon? Kasi bukas mo pwede mo namang i-desire na ngayon na gawin. Ba't kailangan pa ipagpabukas? Talaga bang matutulog ka pa kasama yung palaka? Wag na kapatid, ang new levels ngayon na dapat nagsisimula. Things don't move because the clock moves. Things don't move because the calendar moves. We are not just waiting to make things happen. We make things happen. Ngayon pa lang mga kapatid, we make things happen. Huwag nating antayin. Sabi mo sa katabi mo, go to work. Hindi dadami yan pagtatamad-tamad tayo. Go to work. We are faithful because we grew it. Mag-practice ka. Mag-rehearse ka. Magpaturo ka kapatid. Be excellent in what you are doing. And you will experience increase in your life. Si David, nung pinapatawag siya ni Saul para tumugtog ng harp, you remember that story? Pag si Saul tinotoyo at merong deranged yung kanyang mind, papatawag niya si David para tumugtog ng harp. Remember that story? Tingnan niyo to Hindi pinapatawag si David sa palasyo kasi Christian siya. Pinatawag siya sa palasyo kasi magaling siya. Problema kasi ng mga Christian na kilala ko sa ibang simbahan to, hindi ito nangyayari dito sa atin. Ang problema na iba, dinadaan natin yung favor sa Christianity. Christian ako, bigyan mo ko ng pabor. No, hindi ka bibigyan ng mundo ng pabor dahil lang Kristiyano ka. No, hindi totoo yun.
Try nyo mabuhay ng mga at least 30 years old. Marirealize nyo, hindi porke Christian ka, may pabor na ibibigay ang tao sa iyo. Pag nga Christian ka, ikikriticize ka pa eh. Pag Christian niya, sasabihin ka pang baduy eh. Kaya tinawag si David kasi skilled siya. Si Daniel, sinabi sa Daniel chapter 6 verse 3, he distinguished himself. Kaya siya napansin kasi excellent siya sa kanyang ginagawa. He goes to work. Kung ano man ang pinagkatiwala ng Panginoon, pinalago ni Daniel, pinalago ni David. Hindi porke naglagay ka sa dulo ng email mo ng mga Bible quotes, tataasan na ng boss mo ang sweldo mo. Hindi totoo yun. Hindi porke nagsuot ka ng krus na kwintas, may pabor ka na sa mga teacher mo. Hindi totoo yun. Hindi porke sabi mo, Christian ako. Hindi pasis yun, mga kapatid. Huwag natin gawing pasis ang Christianity. Gamitin natin yung excellence na mapansin ng iba para ma-introduce natin si Jesus. Ganun dapat. We go to work. Sabi mo sa katabi mo, bawal tatamad-tamad. Kasi hindi porke Kristiyano tayo, hindi na natin kailangan lumago. Hindi porke Kristiyano tayo, hindi na natin kailangan mag-grow. Hindi porke Kristiyano na tayo, sasabihin natin, hindi ko na kailangan maging develop at maging trade. Mga kapatid, there's always another level that God has for you. There's always another level. Woo! Oh! Hallelujah. Sino sa inyo gusto ng next level? Taas nga kamay, gusto ng new level? Tingin ko lang ha, hula lang to. Hula ko lang, hindi ako manguhula, pastor ako. Pero hula ko lang mga kapatid. Pag sinabi niyong new level, ang thinking niyo kagad, mas mataas. Right? Pag sinabi niyo, okay, next level, mas mataas. Right? Ibig sabihin, para sa inyo, para sa atin, ang misconceptions natin, listen to me, ang misconceptions natin, pag new level, laging elevation. Right? Right? So, yung katabi mo, pagka sinabi mong new level, ang alam niya, elevate. Kumbaga, umakyat ka sa taas. New level. What if I told you tonight na hindi porke new level, elevation? Will you believe in me? Okay. Si Darius Daniel, di ko alam ko, kilala niyo siya. Sabi ni Darius Daniel, new level is more than just elevation. Don't miss this. New level is not just elevation. New level is all about evolution. It's not just elevation, but pag sinabing evolution, hindi lang yung unggoy naging tao. Alam ko ganun yung thinking nyo eh. No, yung evolution, ang ibig sabihin ng evolution sa dictionary is yung gradual change. May unti-unting pagbabago. So, ang new level, hindi ibig sabihin, naninigarilyo ako ngayon, pastor. So, new level, kung isang pakete araw-araw, new level, 2 na ngayon. Right? Kasi pataas new level, pataas ano? So, kung umiinom ako ng alak ngayon, 2 bote isang araw, so bukas, 2 case na kasi new level, pastor no? Hindi ko na pagpapabukas yan, mamaya din, gagawin ko na. Pero hindi. New level is more than just elevation. New level is all about evolution. Kasi ang elevation, result ng evolution. Excited ako dito kahit hindi excited yung katabi mo. Alam niyo yung butterfly? Alam niyo rin yung caterpillar? Yung caterpillar, hindi nakakalipad. Pero yung butterfly, kaya nga fly, nakakalipad, right? So yung caterpillar gumagapang, yung butterfly lumilipad. Pero pareho lang yun ang pinanggalingan, di ba? Saan tanong ko sa inyo, yung caterpillar, bakit hindi makalipad? Kasi hindi pa nag-evolve. Pareho lang yun, pero hindi pa nag-evolve. Are you following me? Kapatid, kung nakadesign kang lumilipad, ba't ka gumagapang? Kung dinesign ka ng Panginoon na lumipad, bakit hanggang ngayon gumagapang ka pa din? Alam niyo kung bakit? Kasi hindi ka pa nag-evolve. Kailangan natin evolution. It's more than just elevation. Ang kailangan ng simbahan natin,
Complete change. Evolution. Talagang yung katabi mo, hindi mo na makikilala kasi binago na talaga ng Panginoon. Kasi ang caterpillar, pagkatapos ng evolution, nagiging butterfly. Yung gumagapang, pagkatapos ng evolution, natututong lumipad. Ang problema natin, gusto natin ng elevation, ayaw natin ng evolution. Oh! May kausap ako dito, grabe talaga. Ibig sabihin mga kapatid, kung hindi ka talaga, alam niyo yung, kung hindi ka talaga palabasa, alam niyo yung ibig sabihin palabasa? Palabasa? Anong gagawin natin? Magbasa ka pa ng mas maraming chapter. Magbasa ka pa ng mas maraming verse. Tama? Tama rin naman. Pero suggestion ko sa inyo, instead of reading more, why don't you become a reader? Kasi ang reader, nature niya na yung pagbabasa. Hindi niya pinipilit. So, imbis na running more, why don't you become a runner? Nag-evolve ba? Yung pagtakbo sa'yo, hindi pilit. Yung nag-ayaan kayo ng jogging alas 4, tas alas 8 na tulog pa kayo lahat. Kasi hindi naman talaga kayo yun eh. Hindi nyo siya nature. Hindi siya nag-evolve sa iyong sarili. Pero once na nag-evolve ito sa iyong sarili, hindi mo kailangan pilitin ang sarili mo because it's innate in you. Nasa sayo talaga siya. So, instead of worshiping God more, why don't you become a worshiper instead? Kasi ang worshiper, hindi mo siya pinipilit, tumaas ang kamay niya. Ang worshiper, hindi mo siya pinipilit na tumalon siya. Ang worshiper, hindi mo siya pinipilit na mag-amen kapag ka may sinabi ang pastor o walang sinabi ang pastor. Ang mga worshiper, mga kapatid, walang pakialam sa katabi niya. Ang mga worshiper, mga kapatid, kahit na magbukas silang baliw sa harapan ng katabi nila. Harapan, tas katabi, di ko alam kung paano nangyari yun. Pero kahit magbukas silang baliw, okay lang. Because it's innate in them. Question. Magtatapos na tayo, okay? 5 times 5. Grabe makasagot yung isa. Akala mo talaga mauubusan. Akala mo may medalya to 7 times 7. 49, right? 5 times 5, 25. 7 times 7, 49. Yung iba nga sa inyo, hindi na nagkaganito eh. Right? Kasi alam mo na siya. Question. Nung grade 1 ka, alam mo yun? Ba't ngayon madali na sa'yo? Dahil ba college ka na? No. Kasi na-develop ka na. Kasi nag-evolve ka na, kapatid. So, kapag nag-evolve ka, yung mahirap dati, madali na ngayon. Pag nag-evolve ka, kapatid, yung dating iniiyakan mo, hindi mo na iniiyakan ngayon. Pag nag-evolve ka, yung dating nagpapahirap sa'yo, hindi na yun mahirap sa'yo ngayon. Bakit? Nag-evolve ka na eh. Ito kausap ko mga nanay at mga tatay, makinig kayo mga nanay at tatay Mula pa pagkabata ninyo, pinaniwalaan nyo na talagang ang disenyo ng Diyos sa inyo maghirap. Hindi totoo yun. Kailangan lang nating mag-evolve. Kasi ang gusto ng Lord, palaguin yung pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Yung iba sa inyo, inakala nyong bobo na talaga kayo, yun na-design ng Lord sa akin. May mga dinesign na matalino, may mga dinesign na katulad ko. Bobo lang. Hindi totoo, kapatid. Kailangan mo lang mag-evolve. Sabi mo sa katabi mo, good news. Hindi ka bobo. Hindi ka mahirap. Hindi ka pangit. Hallelujah. Mula pagkabata, inakala mo na hanggang dyan na lang talaga mararating mo. Hindi totoo yun. You can evolve. You have been depressed for so long. It's time to change. You have been through worse in your life. It's time to change. You have been unsuccessful for too long. That's enough. You have been broken for so long. That's enough. Sabi ng Lord sa iyo, anak, that's enough. You've been poor all your life. Anak, that's enough. You can evolve. You can change. You've been tired for so long. You've been sick for too long. That's enough. Tama na yan. You can evolve.
Iniyak ka muna dati yan eh. Hanggang ngayon ba naman? Sino sa inyo mga kapatid yung dating iniyakan nyo, tinatawanan nyo na ngayon? Hallelujah. Lalo nung nakita mo yung picture niya sa Facebook, yung throwback, sabi mo, ginusto ko to. Ang sagot ko dyan eh, iniyakan mo yan dati, di ba? Gusto mo pa mag-suicide dyan ah. Tapos ngayon, nung nalaman mo kung ano itsura niya dati, ngayon gusto mo na uli mag-suicide. Hallelujah. Yung dating kinakatakutan mo, ngayon takot ka pa din. Huwag na kapatid, yung dating kinakatakutan natin, tama na yan. Hindi na natin kinakatakutan ngayon. Yung dating pinoproblema mo, hindi mo na pinoproblema ngayon. Ano mga kapatid, bigyan ko lang kayo ng konting info lang about my life. Alam nyo, yung 10 years old na Stephen, ako po si Pastor Stephen, by the way, hindi nyo kalala. Yung 10 years old na Stephen, pag tinitignan yung 34-year-old ngayon na Stephen, alam mo, sabi ng 10-year-old Stephen, nandyan ka pala? Kala ko alien ka. Kala ko mongoloid ka. Kala ko pamilya ka ng sore eyes. Kasi yung 10-year-old Stephen, tinuksong mongoloid, tinuksong alien, tinuksong pamilya ng mga sore eyes. Hindi aakalain ni 10-year-old Stephen na pag dumating siya ng 34, dahil nag-evolve siya, dahil may new level ang Panginoon sa kanya, hindi niya inakala na yung nakatayo sa inyong harapan ay makikita pala nung 10-year-old. Mga kapatid, pag nakita nung batang version mo, yung matandang version mo na ngayon, kahit siya gulat na gulat eh. Oh, naging engineer ka pa? Oh, naging architect ka pa? Dati kung saan-saan ka na nagdo-drawing, pati kubeta natin sa CR ng school, pinagdo-drawingan mo, akalain ba nilang magiging ganyan ka? Hindi. Nasa sayo na yun, matagal na. Nabuhay lang kasi kasama mo ang Panginoon because greater is He that is in you than he that is in the world. Hindi mo pinipilit kasi nag-evolve ka na. Is in you. Si Pablo, nung binago siya ng ating Panginoon, ano siya before? Killer. Ano siya before? Pumapatay ng Christians. Pero binago siya ng Panginoon na na-encounter niya si Jesus, right? Now, question. Nung siya'y binago na ng Panginoon, shing! Ako nang si Pablo. Question ko lang. Nahirapan ba si Pablo na pigilan yung kanyang sarili? Kasi parang kahit na nabago na siya, papatayin ko kayo. Hindi. Hindi siya nahirapan kasi nabago talaga siya. Nag-evolve talaga siya. Hindi niya kailangang pigilan kasi nawala na yung desire. It's a complete change. Kapatid, new level is more than just elevation. New level is all about what? Evolution. So God is saying to each one of us, mga kapatid, yung mga Israelites, mga kapatid, paglabas nila sa Egypt, pinakain sila ng tinapay for 40 years. Gardenia from heaven. Ube flavor. Pero nung pagtungtong nila sa promised land, as I've said, sabi ng Panginoon, that's enough. This is a new level. Welcome to new levels. Hindi na kayo nakatira sa tent. Hindi na kayo kumakain ng pagkaing pang-disyerto. I'm giving you a food from the promised land. Sabi ng Lord, that's enough. Kapatid, I believe God is talking to you right now. May mga struggle ka financially, pero sabi ng Lord, that's enough. May mga relationship issues kayo ng inyong asawa, pero sabi ng Lord, new level na. That's enough. Yung iba sa inyo, mga kapatid, all your life, hirap na hirap kayo financially, pero ang sabi ng Lord, stop it, that's enough. God is talking to each one of us, mga kapatid. Marami kayong family issues from the past. Sabi ng Lord, that's enough. Welcome to new levels. You've been heartbroken for so long. And God is saying, that's enough. You've lost a loved one. And you've been crying your hearts out. Kasi nagluluksa ka sa pagkawala at pagkamatay ng mahal mo sa buhay. Pero sabi ng Lord, hindi ko minamaliit yung pagluluksa mo. But move on. That's enough. Mga kapatid, I want to challenge you right now. That's enough. Sabi mo sa katabi mo, that's enough. God is with you. God will fight for you. God is fighting on your behalf. God is with you.
Mga kapatid, listen to me. Sino sa inyo may problema? I have a good news for you. Taas kami lahat na may problema. Taas po kamay. I want to see. Yung iba may problema sa pagtataas ng kamay. Okay, let's go. Raise your hands. Everybody, lahat na may problema. Okay, sabi mo sa katabi mo, congratulations, normal ka pa. Okay, lahat ng problema. Ulit, taas kamay. Lahat na may problema. Listen to me, guys. This is a word for you. This is a prophetic word of the Lord. Whatever that problem is, ano mang problema yan, that problem is not meant to defeat you. It's not meant to defeat you. It's just a distraction. Kasi ayaw ni Satan na mag-move ka to new levels, kaya ginagamit niya ang mga problema para isipin mo madidefeat ka. Kapatid, matagal nang pinagtagumpayan ng Panginoon ang anumang pinagdadaanan natin ngayon. All of these things, God is fighting for you. God is on your side. He is with you. When you walk through the valley of the shadow of death, you should not be afraid, for God is with you. When you walk through the fire, you will not be burned. When you walk through the water, you will not be drowned. You are already victorious. That problem is not meant to defeat you. It is meant to distract you. Don't give Satan the luxury na magpa-distract tayo na magpa-distract. Ang purpose ng problema na yan, i-distract ka lang. Magpatuloy ka sa Panginoon kahit mahirap ang problema. Sing in the middle of the storm. Worship God in the middle of the storm. Ay, hindi mo na ako maglilingkod sa Panginoon kasi marami akong problema. Kapatid, serve God in the middle of your storm. Serve God while you are still crying. Huh. Ato, masakit to. Para sa inyo to, masakit. You are limited not because you are defeated. You are limited because you are distracted. Distracted tayo ng fear. Distracted tayo ng laziness. Kapatid, share ko lang ha. Paalala ko lang uli. Greater is He that is in you than he that is in the world. So kahit gaano katindi ang problema mo, may mas matindi dyan. Kahit anong pangalan ng kasakitan natin, may Diyos na mas matindi dyan. Kahit na yung doktor ang nag-diagnose sa atin, with all due respect, pero mas matindi yung Diyos natin sa kanila. In case you forgot, Satan is just distracting you. By His wounds, you are healed. God can turn your situations around. Distraction lang yan. Yung text galing sa ex mo, distraction lang yan. Yung opportunities na yan, distractions lang yan. Minsan yung manliligaw, distractions lang yan. Yung kilig, distractions lang yan. It is meant to distract you. Huwag kang papayag. Mahirap magbago. Mahirap mag-evolve. But we have to fight. Mahirap punuin tong aso doon, but we have to fight at least. Mahirap share ng gospel ang aking buong pamilya, pero nilaban mo na ba? Fight for it. Gusto ng Lord maging successful kayo. Gusto ng Lord yung family natin dalhin sa next level. Eh ayaw nila, Pastor. No, fight for it. May promise lang, but you have to fight for it. Sometimes, mga kapatid, ang mga battles and challenges sa buhay natin, kumpirmasyon lang yan na nasa tama tayong direksyon. Kapag may challenges ka, nasa tama kang direksyon. Pag wala kang problema, magtaka ka na. Kasi pag wala ng opposition, ibig sabihin, kakampi mo na yung opposition. May purpose ang Panginoon kung bakit pinagdaanan natin ang pinagdaanan natin at pinagdadaanan mo ang mga pinagdadaanan mo. All of these things are just distractions. Ang mga laban natin sa buhay, indikasyon that God is bringing you into the next level. I am hurt, but I will not quit. I am disappointed, but I will not quit. Ngayon pa ba? I am broken, but I will not quit. I am sick, but I will not quit. I am offended, but I will not quit. I am underestimated, but I will not quit. I am underappreciated, but I will not quit. I am breaking, but I will not quit. I am discouraged, but I will not quit. I can still praise. I can still pray. I can still read my Bible. Greater is He that is in me than he that is in the world. Greater is He, Jesus Christ, that is in you, that no weapon formed against you shall prosper, mga kapatid. That you can do all things through Christ who strengthens you. That God will work
all things together for the good of those who love God. That the joy of the Lord is your strength. I am disappointed, but I will not quit. I will not give up. I will not quit. I will not throw in the towel. Now, sinong kasama ko rito mga kapatid? Wala na. Sino rito gusto sumama sa akin mga kapatid sa journey? No, not elevation, not elevation. Journey for evolution. God will change your heart. God will change your ministry. God will change the way you serve God. God will change the way you have your devotions to God. God will change a lot in your life. God will change your relationship and intimacy with Him. Are you ready? Can you come with me mga kapatid on this journey to evolve, not just to elevate? We are going to evolve. Things will change. Your family will change. Your situations will change. Your circumstances will change. Oh! So lahat ng gusto mga kapatid, can you stand up? Hindi ko pinipilit lahat, but for those of you who wanted to evolve, wanted to go to the next level, not elevation, but evolution. Complete change. You've lost a loved one, but you will not quit, right? Nalugi ka sa negosyo, but don't quit. Tinanggal ka sa trabaho na walang kadahi-dahilan, but don't quit. Don't quit serving. Don't quit worshiping God. Naging mabuti kang nanay, pero yung anak mo hindi naging mabuti yung kanilang paglaki, but don't quit. Nagsisikap ka naman, pero hindi ka pa rin pumapasa sa subject na yan. Pwedeng teacher mo problema, but don't quit. Pwedeng ikaw din. But don't quit. Walang right time sa pag-quit, mga kapatid. Ecclesiastes chapter 3, there's a time and season for everything. A time for joy and sorrow, a time for loss, and a time to live. 28 seasons. Pero walang season of quitting. Walang season to quit. Not now. It's more than elevation. Lahat ng gusto tumaas po ang kamay, mga kapatid.